nga ba ang gagawin mo pag sinaktan ka ng amo mo dito sa Saudi Arabia? Okay. This is a very serious situation, no? What would you do? First, that's why I always encourage everyone to check your contract. This is not just a paper. Lamang ang may alam. This is your protection. Why? Nandito lahat ang details ng amo nyo. Their national ID, their complete name, andyan yung exact address ng bahay, their contact numbers, mobile and telephone, andito din ang inyong agency dito sa Saudi. Okay. So ano nga ba ang gagawin? Hello mga kabayan, Pednetea TV here, welcome back to my YouTube channel. Ang channel ng mga OFW. Ako po ay naghahatid ng tips para sa kababayan natin OFW tungkol sa mga travel requirement at iba pang makakatulong at tips para sa mga kapwa ko OFW. So our topic today is ano ang gagawin natin kapag sinasaktan po tayo ng ating employer? Ano po ba tamang gawin? Tahimik lang po kayo kahit sinsaktan kayo, huwag kayo lumaban, be wise po mga kabayan, dahil kapag gumanti kayo at nasaktan nyo ang iyong employer, mas malala po ang mangyayari at pwede pa po kayo mabaligtad sa pagkakamali. Una nyo po gagawin, di ba may mga kontrata po na binibigay ng employer, napaka-importante po na meron kayong hawak nun in case magka-problema, pwede po natin mahanap ang iyong employer kayo bago kayo umalis ng bansa, mag-send kayo ng copy para sa inyong pamilya in case man may mangyari sa inyo, di maganda meron po tayo hahabulin at may laban po tayo dahil naka-details po sa dokumento ang iyong employer. Kung nasa Saudi man kayo or ibang bansa sa other part ng Middle East, panoorin nyo itong mabuti at ishare para may idea na ang mga kababayan natin balak mag-abroad. Ano nga ba ang gagawin mo pag sinaktan ka ng amo mo dito sa Saudi Arabia? Okay. This is a very serious situation, no? What would you do? First, that's why I always encourage everyone to check your contract. This is not just a paper. Lamang ang may alam. This is your protection. Why? Nandito lahat ang details ng amo nyo. Their national ID, their complete name, andyan yung exact address ng bahay, their contact numbers, mobile and telephone, andito din ang inyong agency dito sa Saudi. Okay. So ano nga ba ang gagawin? No. First you should do, control your emotions. Be wise, be smart. Do not retaliate. Let's say sinampal ka. Okay? Okay, let your madam slap you. I know mahirap, but this is the smart thing to do. Why? If sinampal ka, okay, just be quiet. Stop. Go to your room. Then, call 911. Okay? 911 or 999. This is the police hotline. 911 is for emergency cases. So I would suggest call 911. During the call, in less than a minute, even just 30 seconds, someone will answer. Better if you can speak in Arabic. Kasi pag English, they will transfer you to an English hotline, so it will take time. So they will ask, they will verify your information, your ikama, your contact number. If you don't have, that's okay. You can give them your passport number or any identification. Then they will ask for the house, the location. That's why you should read your contract. It's all there. Okay? Nandoon ang national ID, name of your employer, the exact address, their contact number. Kasi ang pulis mismo ang tatawag sa kanila. And then, in less than 5 minutes, nandyan na yan sa baba. Nasa labas na yan. Ganun kabilis ang 911 dito. Huwag mong, yung mga live, tulungan nyo ako ganyan. Let's be realistic. It will not help you. No one will go there and save you. Walang pupunta sila buong Concha, OWA, Consulate. You think, during this time, in 5 minutes, nandyan yan sa pamamahay ng amo nyo? No. Call the police right away. This is the very smart thing to do. Next, why ina-advise kong huwag mag-retaliate? Pag sinampal ka, okay, let her. Why? Take an action at the right time, at the right place. Pag dumating yung police, tatanungin ka niyan, do you need medical assistance? Always say yes. Okay, dadalhin ka niyan sa hospital or sa clinic.
Okay, kukuha yan ng medical legal. Then, dadalhin ka sa police station. They will log a report for this. Okay? Now, next that will happen is tatawag yan mismo. Si police mismo ang kukontak sa embassy, sa consulate. So, mas mabilis yun. Do not go back. Kasi papupuntahin nila yung amo dyan sa police. They will try to fix it. They will try to convince you to like this. No. Kasi pag ginawa yan, one time, gagawin ulit. And next time, hindi naman iniwala sa yung police. Okay? So, wag nang mag-antay ng another chance. Don't give them another chance. Okay? Magpahatid ka sa embassy or else, pag tumawag kasi yung police sa embassy, may pupunta yan. Representative from the consulate. Or iahahatid ka nila sa embassy mismo. Okay? Wag yung magla-live ka, sila buong kontra. Hindi yan pupunta sa pamamahay ng amo nyo. Okay? Be smart. Police agad. 911 or 999. Because the police doesn't joke here. Don't be afraid of the Saudi police. Mababait yan mga yan. Not unless kung talaga may ginawa kang kabalbal, nagdroga ka dito, 'di ba? O nagnakaw ka, may police report ka, yun talaga, 'di ba? Pero kung yan sa case mo na yan, that's a domestic violence. Okay? They will help you out. So be smart. Always read your contract. This is your protection. This is not just a piece of paper. Okay? Lamang ang may alam. So, next time, ay kung kaya namang iwasan, wag makipagsagutan kay madam pag alam nag-aano na. Iwasan mo na lang. Wag mo nang paabuti sa ganun. But just in case, umabot sa ganong sitwasyon, you know what to do. Okay? Take care and God bless. So ayan mga kabayan, alam na ninyo ano gagawin kapag may nanakit na amo mo. Be smart. Huwag po lumaban, maghintay po ng tamang pagkakataon. Kung alam ninyo di maganda ugali ng amo ninyo at nanakit at alam nila na may cellphone ka, mag-reserve ka ng isa pa cellphone in case man kunin nila, may isakap ang pantawag sa pulis at ihanda ang details ng employer. Kasi magtatanong yan ng name ng employer mo at address. Okay po, ingat po kayo palagi mga kabayan. At kung hindi ninyo alam ang number ng police hotline dahil kung nasa iba't iba kayong bansa, ganito lang ang gagawin ninyo. Punta po kayo ng Google at i-search ninyo halimbawa Saudi Police Contact. Punta lang po kayo Google Chrome at search ninyo lang po halimbawa nasa Saudi ka. Saudi Police Contact at lalabas po lahat ng number gaya ng Police Contact at Emergency Number base sa bansa. At kung nasa ibang bansa naman kayo at di alam paano kayo makakakontak ng police, ganyan lang po gagawin ninyo. Search ninyo kaya halimbawa nasa Bahrain kayo, search ninyo lang po ang Bahrain Police Contact, ganyan lang po. Basta ang importante may hawak kayo kontrata kasi nandun lahat ng details ng amo ninyo. Gagawin ninyo lang kapag sobra na nanakit ang amo ninyo kasi wag na ninyo nahintayin pang may mangyari sa inyo kabayan. Okay po, ingat po kayo palagi and God bless.